Straightforward. Basa ng Mateo. Yeah. I just want to read today. And be reminded as well. So, Mateo Kapitulo 27, versikulo 11 hanggang 14. Tapos, yung title, si Jesus sa harap ni Pilato. Parallel verses niya ay Mark chapter 15 verse 2 to 5, Luke chapter 23 verse 3 to 5, tapos John chapter 18 verse 33 to 38. However, when I look into this, yung title na si Jesus sa harap ni Pilato, by the way, ASD pala, sorry, hindi ko nabanggit. ASD, ang salita ng Diyos yung version. Cover niya hanggang verse 11 to 26, kung hindi ako nagkakamali. Yep, 26, tapos mag-iba yung title sa 27. Pagka ASD yung binabasa na version. So anyways, gusto ko lang talaga magbasa today, guys. Verse 11. Nang madalas kasi napahaba, nagsasalita na naman. Kasi napahaba na ako kanina dun sa Bible reading sa KJV. Mabot ng 33 minutes. Dito tayo babawi. So, magduduel lang tayo sa salita ng Diyos. Verse 11. Nang madala na si Jesus kay Pilato, tinanong siya nito, "Ikaw nga ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi." 12. Ngunit hindi sumagot si Jesus sa mga paratang ng mga namamahalang pari at ng mga pinuno ng mga Hudyo. 13. Kaya tinanong siyang muli ni Pilato, si Pontius Pilate, ni Pilato, "Bakit ayaw mong sagutin ang mga paratang nila sa iyo?" Ngunit hindi pa rin sinagot ni Jesus ni isa sa mga paratang nila sa labis na pagtataka ng gobernador. Paratang nila sa labis na pagtataka ng gobernador. 2 minutes. Okay. Siguro, share ko na lang ng konti. Parang gusto ko lang talaga magbasa ngayon God will reveal what He wants to reveal. We don't have a choice. We cannot force God to reveal things unto us. We can fool ourselves forcing God to reveal the things that we want to hear from God and then accepting that it is coming from God. But in reality, it is just your own mind. You're just leaning onto your own mind. We can never force God. God will always do what He wants to do. Fortunately for us, God wants to do is to save us. If you're going to ask me, what's in it for you, JB, in heaven? The things that I don't want to have in hell. That's the simplest way I can put it. Gusto kong mapunta sa langit dahil ayokong maranasan muli lahat ng naranasan ko dito sa mundo. Na alam ko naman, napapanaw ako isang araw. Napapalapit na yan. 40 anyos ka na, JB. Ewan ko lang kung nagsisink into sa inyo, ha? Imagine niyo, add nyo ako ng another 40 years. Sa payat kong to, baka di na ako makatayo nun. Ano ma-enjoy ko ba yan? Pero kung ibibigay ni Lord, 40 years, i-endure natin yun. Ano ibig sabihin ng endurance? Ito na, nag-share na naman ako. Ano ibig sabihin ng endurance para sa akin? He is still my God. Up until my last dying death. Up until my last dying death, up until my last dying breath. He is still my God. He is still my Savior because I couldn't. Kahit balik-balik ta rin ko yung isip ko. Hindi ko talaga kayang iligtas sarili ko. Wala talaga. Kanina nga lang, nagkasala ako Kung wala si Jesus, kung wala ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, wala. Impyerno. Impyerno ang kalalagyan ni JB. Impyerno.
Hindi ako makakatalikod na sa Panginoon, eh. Ano na, eh, wala na ako ibang pupuntahan. Wala na. Ah, wala talaga, eh. Sorry, yun lang masasabi ko, wala talaga ako ibang pupuntahan. Kung wala si Jesus, kung wala ang Diyos, wala talaga. Puwede ako mabuhay, puwede kong bumalik ulit sa ano, sa makamundong bagay, trabaho, kumita ng pera, tapos, uminom ng alak ulit. Di talaga ako mahilig sa sigarilyo, eh, pero sa alak kaya kong tiisin, eh. Uminom ng alak ulit, tapos ano, makisama, maki-party-party. Kunwari nag-e-enjoy sa kuwentuhan, pinagkukuwentuhan, eh, ibang tao. Pinagkukuwentuhan, eh, last. Pero pagka grupo ng lalaki, babae diyan sa BPO, naku, pagka sahod namin dati, naku po, pagka sumasahod kami dati, labas kami niyan. Karaoke, videoke, kainan, tapos inom hanggang madaling araw. Tapos pasok ng umagahan. Wala, hindi ako nag-e-enjoy na sa gano'n. Hindi na rin ako nag-e-enjoy na pag-usapan yung ibang tao tapos pagkatuwaan ng ibang tao, hindi na ako nag-e-enjoy. Di ko na magawang bumalik sa gano'n, ewan ko. Pero yung last, napapabalik ako sa last. So, kahinaan ko yun, napaka-weakness nun. Napaka-weakness ko. Nasabi ko na umamin nga ako dati sa ex ko na ano, eh, na inamin ko lahat ng mga bagay. Sabi ko, ako, naglalas pa rin ako kahit magkasama na tayo dati. Sabi ko gano'n sa kanya. Eh, manya ka pala talaga. Oo, sorry. Sabi ko gano'n. Pero ano kami nun, in good terms kami nun. Wala na kami nun, pero napag-usapan lang namin nun. Tinatry ko kasi siyang i-win back. Sabi ko, kung itatry ko siyang i-win back, kasi sabi ni pastor, eh, suyuin ko daw, eh. Sabi ko. Sa isip-isip ko na lang kasi medyo maiksi lang usapan namin ni pastor. Talaga po ba? Eh, tinry ko na po 3 beses, eh. Alam niyo sagot sa'kin ni pastor? Si Lord ba nag-give up sa'yo? Oo nga 'no. Sabi ko, oo nga 'no. Di tinry ko ulit. Kaya lang sabi ko sa sarili ko, Lord, kung ta-try ko siyang win back, magiging honest ako 100%. Di ako magla-lie. Ginawa ko nung punta ako sa kanila 'no, sa apartment niya. Nung time na yun nakakatulog pa ako dun, eh. Pero walang sexual immorality, tulog na lang. Actually, 2 years bago kami magkahiwalay, magkayakap na lang kami sa kama pero di na kami nag-sex, eh. Pero yun nga, sabi ko kay Lord, Lord, kung will mo na magkabalikan kami, gagawin ko 'to ng tama. So lahat ng di niya alam sinabi ko sa kanya. Galit na galit sa'kin, pero di ako pinalis. Alam mo yun, sabi niya, "Umalis ka na," pero hindi ako umalis, hindi na ako tinulak paalis. Ta's nagpaliwanag pa rin ako. Kaya lang hindi rin na-solve yung ano, hindi kami nagkabalikan. Hindi kami nagkabalikan. Feeling ko, eto baka naglalagay ako ng nagtsismis na lang 'no, nagbasa ng Bible ta's nagtsismis na lang. Feeling ko ano tingin niya sa hypocrite. Nabanggit niya rin yun, eh. Kasi one time, ito kuwento ko sa inyo. One time, di ko maalala kung birthday ng anak ko o graduation ng anak ko. Punta kami ulit kasi casual kami, na nagkikita kami pagka may okasyon sa katulad ng birthday ng anak ko, nagkita kami nun, January 15. Celebrate namin yung birthday ng anak ko. Pero bago yun, may one time na labas kami nun, hindi ko maalala yung okasyon. Labas kami nun, nilabas ko sila. Pasko yata, hindi ko maalala. Eh di, labas kami, kain kami sa labas, sa Eat All You Can. Sabi ko, saan ba Eat All You Can dito sa Santa Maria? Tara, punta tayo. Di, labas kami, kain kami, Eat All You Can. Tapos, di pauwi na. So, dun din ako matutulog na nung time na yun. Pero walang sexual immorality yan. Tutulog lang. Magkakatabi kami nun, pero walang nangyari. Kasi hindi nga kami nun. So, tsaka nun, kumbaga, yari na ako kay Lord nun. Kilala ko na siya, tapos ganun pa gagawin ko sexually. Wala na. Wala ring last. So, uwi lang ako nun, tutulog lang ako nun. Pero pagdating namin doon, kasi nag-tricycle ako.
nag-tricycle kami. Ang alam kong bayad sa tricycle, 150. Sinisingil ako ng 250 pagdating doon. Sabi ko, 150 lang po. Bibigyan ko po kayo 200. Kumbaga nakipag-ano pa ako. Tapos, nagkakataasan na ng boses. Sabi ko, sige na nga po, sige na. Binigyan ko ng 250. God bless you. Sabi ko, tapos parang minasama niya yun. Nung ex ko. Tingin niya sa hypocrite. Hindi niya alam. Kasi hindi. Magkaiba kami ng faith. Iba yun. Iba nakikita ko sa post niya. Minsan napapasilip ako. Tinitignan ko. Kamusta na ba yung, kamusta na ba yung faith mo? Doon pa rin. Iba pa rin yung faith niya. Nabanggit niya yun. Na, parang, nice way naman. Na parang, wala naman nagbago sa'yo eh. Ganun ka pa rin eh. Kita mo, ganun yung ginawa mo sa tricycle driver. Hindi ko naman may paliwanag kasi kumbaga para mag-justify ko lang yung sarili ko na, hindi, dati kasi 150 bayad ko dyan. Tapos ngayon sisingilin ako 250. Magugulat ako syempre. Akala niya, pagka naniwala ka or sinuko mo yung sarili mo sa Diyos, magiging perfecto ka na. Yun ang misconception. Siguro yung misconception na lang. We are not going to be sinless, guys. If you accepted our Lord Jesus Christ as your Lord and God and one and only Savior, it doesn't mean that you will become sinless after that. God knows. There's a spiritual warfare. Spirit against the flesh, flesh against the spirit. 38 years of my life, I'm living by the flesh. My flesh got used to it. It's not easy. Hindi pagkatanggap mo kay Jesus, yung lifestyle mo 180 degrees na. Nahirap yun. Minsan nga nakakairita pa. Pagka may isang nakakairitang bagay, nakakairita lang. Ang changes lang, hindi na siya lumalagi doon sa puso mo na i-hold mo pa yung grudges. Kulit-kulit nitong taong to, di makaunawa. Yung mga ganon. Pero siningil ka, halimbawa, siningil ka ng, ang alam mo, 150, siningil ka ng 250, o ito, 300. Pwedeng umabot doon sa part na yon, pero natututunan yun eh. Hindi yung instant na, yun yung misconception. Akala ng mga tao, pagka ang Holy Spirit ay nasa iyo na, is perfecto ka na. Imposible yun. Kaya nga natin kailangan ng Diyos araw-araw. Dahil di natin kaya. Sabi kasi nung ex ko, huwag mo akong pipreach yan. Anong gagawin ko dito, pastor? So, sa akin, pinagpapasa Diyos ko na lang. Kung kami. Kung hindi, ang prayer ko para doon sa ex ko is ma-encounter niya si Jesus. Ang malupit pa nga nito, nagkakaroon pa ako ng interest sa ibang tao. So, doon, sinusuko ko na rin yung Lord. Tama ba to? Ano ba to? Ano ba to nararamdaman ko? Kaya, hindi ako magiging perfecto ni minsan dito sa mundo. Tagaan niyo sa bato, hindi talaga. Kung wala si Jesus, kung hindi pinadala ng Ama ang anak, wala. Walang mangyayari sa akin. Sobrang pasalamat ako sa Diyos. Sobra talaga. Kasi wala na ako ng pag-asa eh. Binigyan ako ng Diyos ng panibagong pag-asa. Nung time na hindi ko hinahanap si Lord, nung time na hindi ko siya hinahanap, pero yung time na yun, pasuko na ako. Kasi yung akala ko magmamahal sa akin, hindi na ako mahal. Or at least hindi ko nararamdaman na mahal niya ako. Ang malupit nga nito, hindi ko hinahanap yung pagmamahal na naramdaman ko sa kanya sa mga kapatid ko, sa magulang ko. Sa kanya ko lang naramdaman nung time na yun. Tapos nung time na nawala yun, parang akong pinagsakluban ng langit at lupa. Sabi pa nga nung mga nagsisimula kami, lagyan mo ng helmet yan kasi maganda yun. Maganda yung ex ko eh. Sobrang maganda yun. Ngayon, kumbaga jackpot ako doon. Tingnan yung tsura nito. Kapangit-pangit eh. Kaya lang, hindi ko na-realize yun. Tapos nakita ko yung mga flaws niya, parang mas kumbaga parang, usually sa attitude lang naman eh. Sa physical,
para sa akin perfect siya. Sa attitude lang yung, which is naging judgmental pala ako noon, tapos naging self-righteous. Yun talaga yung naging downfall ko talaga. Pride, ego, and self-centeredness and self-righteousness. So, yun siguro yung, hindi pala yun siguro. Yun yung reason ba't kami nagkahiwalay nun ng ex ko. Kaya lang, hindi ko pipilit sarili ko. Hindi ko ipipilit yung sarili ko pabalik. So, pagka, paulit na naman si Lord na bahala. Pero yun nga, merong, hahaba to? Hindi ko alam anong tapusin. Nagkwento na. Basta yun na lang, balik tayo sa verse. Kung ano yung gustong sabihin ng Diyos, sasabihin niya yun. Kung ano yung itatago niya sa mga tao, itatago niya yun. Yan, wala tayong say doon. Dahil unang-una, siya naglikha sa atin. Pangalawa, kung ano yung best para sa atin, yun yung habol niya. So, yung mga gusto nating malaman na hindi niya binibigay, ibig sabihin yun, pang sarili yun. Makasarili yun. So, hindi niya ibibigay sa atin yun. Ngayon, pagka nagkataon naman yung pang sarili o yung wants, yung gusto mo, inline naman sa kanya, yun talaga yung plano niya, bibigay niya yun. Pero lahat ng gusto natin na hindi naka-align sa will niya, hindi niya bibigay yun. Kasi ikakapahamak natin yun. Tandaan niyo po yung salita na yun. Kaya hindi bibigay ng Diyos yung mga bagay na gusto natin. Alam ng Diyos, ikakapahamak natin yun. Kaya hindi siya sasagot. Kaya hindi siya sumagot. Tsaka, para saan pa, sasagutin ko sila. Baka mamaya, pag sinagot ko sila, magbago isip nila. Yung mga Pharisees and Sadducees. Pag nagbago isip nila, baka sabihin nila, sige, wag mo nang i-crucify. Kung hindi na-crucify si Lord, yari tayo. Kung hindi na-crucify si Lord, yari tayo. Yari. Wala tayong way para ma-save. Wala tayong way. Siya lang. So, it meant to happen. And he not responding to the Pharisees, ano ba tawag sa English? Accusations. Pharisees' accusations, Jesus not responding unto them, is for our own benefit. It's for you and me. Yeah, we have to thank God. We really do. We really have to thank God. Alright. Yun na muna. God bless you guys. Keep safe. Sorry kung madaldal ako. Sorry kung nakapag-share ako ng content. I just want to be as genuine as I can. I'm not sharing you a lot of things, guys. But sooner or later, I will. Sorry, naglas ako kanina. Ayan, na-share ko na. Naglas po ako. Si JB naglas. Dadapa. Actually, I was not lasting. Hindi siya pumapasok sa isip ko eh. Bigla na lang, ayan na yung urge. Ginastify pa yan Ginastify pa yung sarili na I'm doomed to hell. I'm bound to hell if God is not my Savior. I couldn't save myself. Sige, kita-kita tayo bukas. Napahaba na. Bye.